Hello and welcome again to Pinay Cooking Lessons. For today, we're going to make another kakanin. And this is probably one of the easiest na kakanin na pwede natin gawin. Ang gagawin natin for today ay palitaw. So, isa to sa mga pinakapaborito ko na kakanin. Ang mga ingredients na kailangan natin para sa ating palitaw ay... For our first ingredient, ang kailangan natin ay 1 1/4 cups ng powdered malagkit. Ang lagi kong ginagamit kapag ako'y gumagawa ng palitaw or ng sapin-sapin ay yung nakalagay sa plastic bag. So kung hindi available yung ganyan, pwede rin na yung Mochiko rice flour ang inyong gamitin. Para doon sa mga nasa Pilipinas, nakakabili ng ready-made galapong sa mga palengke. So magpunta kayo kung saan may nagtitinda na sago at saka gulaman at magtanong kayo sa kanila. So makakabili kayo ng 1/4 or half a kilo, depende kung gaano karaming palitaw ang inyong gagawin. Kailangan din natin ng 2/3 cup ng water. So kung ang gagamitin ninyo dito ay yung ready-made na nagalapong, hindi nyo na kailangang maglagay pa ng tubig. Half a cup ng sugar, 1 tablespoon ng sesame seeds or linga, and freshly grated coconut. So, itong coconut kailangan i-refrigerate natin para hindi siya masira. Ngayon, huwag niyo siyang ilalabas hanggat hindi kayo ready na gamitin ito. At yan ang mga ingredients na kailangan natin for this recipe. Ang palitaw ay niluluto lang sa mainit na tubig. So, magpapakulo muna tayo ng tubig ngayon. Unahin muna natin i-toast yung ating sesame seeds. So what I have here is a small pan lang kasi kaunti lang naman yung sesame seeds na ito-toast natin. So i-on natin yung ating kalan. At huwag masyadong malakas yung ating apoy. And then kapag mainit na yung ating pan, ilalagay na natin yung ating sesame seeds. So minsan may nabibili rin na sesame seeds na toasted na dito sa Amerika. So kung yun ang mabibili nyo, hindi nyo na kailangang i-toast pa. But kung ang mabibili nyo ay yung raw, you have to toast it para lumabas yung nutty flavor niya. So ito ay hahalu-haluin lang natin habang tinotoast natin para pantay yung pagkaluto ng lahat ng ating gagamitin na sesame seeds. Yan, brown na yung ating sesame seeds. So dapat tuloy-tuloy lang yung halo para pantay yung pagkaluto nila. Ngayon kung mapapansin ninyo, nagiging parang shiny rin siya kasi parang lumalabas yung oil from the sesame seeds itself. And then, pag brown na yung ating sesame seeds, pwede na nating patayin yung apoy. And then, isasama natin dun sa ating half a cup ng sugar yung ating toasted sesame seeds. And then, hahaluin lang natin to. So, once nahalo na, isa-set aside muna natin ito. Dito sa ating medium-sized bowl, ilalagay natin yung ating powdered malagkit. And then, i-add natin dito yung ating water. Next, hahaluin natin ito together. So, gagawa tayo dito bali ng parang dough. Ngayon, tingnan nyo na lang yung inyong malagkit. Kung masyado siyang buhaghag, dagdagan nyo pa ng kaunting tubig. So, dapat medyo sticky siya ng konti, pero hindi yung sobrang basa. Ito na ngayon yung galapong na gagamitin natin for our palitaw. So, ang consistency niya actually is parang play-doh. So, shape our palitaw, kukuha lang tayo dun sa ating galapong ng kaunti. So, depende kung gaano kalalaki yung gusto natin na gawing palitaw. So, i-roll natin into a ball. And then, once na-roll na natin, ifa-flatten natin ito bali. So, depende sa inyo kasi may iba na gumagawa ng palitaw na ang shape niya is pabilog at meron din naman na medyo pahaba. So, gagawin lang natin yan hanggang maubos natin itong ating galapong. Ito na ngayon yung ating na-roll na galapong. So, I was able to make 15 pieces dun sa ating 1 cup ng powdered malagkit. So, ito ngayon ay ready na iluto. Kumukulo na yung ating tubig at ready na tayo na lutuin yung ating palitaw. So, ang gagawin lang natin bali is kukuha tayo ng ating finorm na galapong and then ihuhulog natin dito sa ating kumukulong tubig. So, dapat pag nagluluto tayo nito, a few pieces at a time lang at huwag nating hahayaan na magdikit-dikit sila. So, kung makikita ninyo nung hinulog natin yung galapong, dumiretso siya dun sa ilalim ng pot. So, kaya ito tinawag na palitaw is once naluto na yung ating galapong, ito ay aangat dun sa ibabaw ng tubig or lilitaw siya.
So yan, kung makikita ninyo, unti-unti nang umaangat yung ating galapong. So once nag-float na ito totally, ibig sabihin luto na siya. So since itong palitaw ay madali lang lutuin, I suggest unti-unti ang pagluto ninyo, or kung kailangan nyo lang, tsaka nyo lang siya lutuin para fresh lagi. So medyo babalik-balik ta rin nyo rin. Yan, so lumutang na yung ating palitaw, ibig sabihin luto na to, pero hayaan muna natin na kumulo pa sandali. So luto na itong ating palitaw kasi nakalutang na siya. So pwede na natin tong alisin doon sa ating kumukulong tubig. So gagamit tayo ng slotted spoon. So medyo aalisin lang natin yung tubig. And then ilagay muna natin ito sa isang plate. So ito na yung naluto natin na palitaw. Ang next natin gagawin is iro-roll natin ito dun sa ating grated coconut. And then once na-roll na natin ito dun sa ating grated coconut, ita-transfer na natin ito dun sa ating serving plate. So dapat just before serving at saka nyo i-roll yung inyong palitaw dito sa ating coconut para hindi masira or mapanis yung coconut ninyo. So in between, kunwari marami kayong bisita, ilagay nyo muna sa ref. And then pag kailangan nyo na ulit gamitin, tsaka nyo na lang ilabas ulit. So, wag niyong iiwan yung inyong coconut doon sa counter lang. So, ito na ngayon yung ating palitaw. Ang last na ilalagay natin dito bale ay yung ating sugar na may kasamang sesame seeds. So, ilalagay lang natin yun sa ibabaw. And this is how we're going to serve our palitaw. So, inarrange natin bale sa isang serving platter. Ngayon, ang masarap na kasama nito ay mainit na kape o kaya ay mainit na tsaa sa merienda. So, nakita naman ninyo, kukunti lang yung mga ingredients na ginamit natin at napakabilis natin na nagawa. So, ito ay pwedeng-pwede yung pagkakitaan. Sana po ay nagustuhan nyo yung ating video for today at sana po ay itry nyo itong ating recipe. So, hanggang sa susunod po ulit, maraming salamat sa panonood.